Sa sunod-sunod na bakasyon, ngayong holiday season, marami na naman ang mga manggagansyong nakikiramdam para makapambiktima. Kaya ingat lamang po tayo. Dahil kahit kaliwat kanan na ang paalala ng otoridad, ang pambubutol ng mga kawatan hindi pa rin natitinag. Iniiba lang nila yung tawag, pero iisa pa lang din ang gagawin nun. Mabiktima ka. We deploy more personnel, especially dito sa mga main thoroughfares, sa mga places of convergence to give assistance. Mahaba-habang holiday break. Ito ang inaabangan ng marami nating kababayan. Kaya naman lahat abala mula sa pamimili. At ang iba, nagpapasya pang mag-out of town pa. Kaya naman doble ingat po ang lahat. Dahil sa ganitong panahon, mas marami ang oportunidad ng mga kawatan na makapambiktima. Tulad na lamang ng nangyaring pananalisi kay Joseph na nakuhanan ng 5 galong ice cream na nagpanggap na rider. Kwento niya, isang regular customer ang nag-order sa kanila. Agad nila itong inayos at nag-book ng isang rider na magdadala ng ice cream sa isang mall. So binuko na si unang rider. Siguro mga lunchtime yon. First 5 kumbaga. So nabuko na. After 10 minutes, may dumating na rider. Since sanay na nga kami na hindi ko na chine-check yung app. Kasi first time nga nangyari to. So may dumating. Yung sumalubong, yung tatay ko. Sabi raw nung rider na merong Lalamove bag is Lalamove po, SM Rosario. So hindi na kami nagduda. Kung bumaba ako, in-assist ko na siya, ganyan. Inabot ko yung first 5 gallons. 10 minutes, nagulat ako, biglang may dumating na rider pangalawa. Sabi niya, Lalamove po, SM Rosario. Sabi ko, Kuya, ano SM Rosario? May kumuha na. Kasi hindi pa ako nagbubook ng Lalamove for the second pick-up, which is the other 5. Sabi niya, Sir, ako po yung nabook nyo. Pagtingin ko dun sa app, siya nga, yung si second rider, yung correct na pick. So, kinilabutan ako in a way na, paano ako nasa listen? Kasi tangang-tanga talaga ako. Parang ano yung entry point nila para magawa yung scam na yon. Halagang 3,500 pesos ang agad na nawala kanila Joseph. Dahil sa nangyari, hindi na nila ito nahabol pa. Lalo na't wala silang ibang record sa rider. Hindi rin nagkaroon ng anumang hinala ang kanyang ama. Lalo na't base sa CCTV, naka-uniforme ang rider at ang motor na gamit nito ay insulated bag na nakapangalan mismo sa kumpanya. Yung mama siya na naka-helmet pero hindi niya inalis fully yung helmet. Kasi tapos yung motor niya is talagang motor na may Lalamove bag. Tapos yung tindig niya talaga parang Lalamove rider. Hindi mo iisipin kasi totoo naman niya sa dami ng booking, whether ikaw yung pick up or drop off. Minsan hindi, sabi ko ngayon yung pagkakamali ko, hindi ko chine-check. Naging complacent ako. Ako mga mas valuable items, di ba? Tsaka, syempre, parang kahit nasabi mo ng ice cream lang yun, ang pangit talaga sa feeling ng na-scam kasi ganun pala yung pakiramdam. So, ngayon, ang naging sistema na namin is, imbes na itanong ko ano yung pangalan ng drop-off, tinatanong ko na kung ano pangalan ng rider, kung match ba siya dun sa nasa app. Sa pag-post ni Joseph sa social media na nangyari sa kanya, dito niya napag-alaman na modus na pala ito ng ilang rider na mapanlamang. Kung sino man yung nag-book, i-double check kung siya ba yung rider. Kasi marami na ako narinig na kwento, nag-research ako after that happened. iPhone yun nasa lise, importanteng dokumento, or malaking cash. Dalawa ko palang kaibigan nung nag-post ako, sabi nila, uy Joseph, nangyari din sa amin yan. Pero ako yung pinakaminalas kasi 3,500 yung nalugi ko eh. Yun naman isa kong kilala is hundreds of pesos. Yun naman pinsang ko is na-booking niya. Parang ba't dalawa yung dumating? Ano sila parang chance passenger ba? Kung ano yung matsempohan, edi good luck. Kasi, oo, ganun. Parang kumbaga, treasure hunting na lang. Yung mga talagang wala sa wisho that day, gusto talaga gumawa ng kalokohan. Yun, nakakuha ko ngayon ng Pero lilinawin ko po, hindi ko po nila lahat ng rider. Kasi napaka-importante po ng mga rider natin. Meron lang talaga mga iilan na pasaway. Kalintulad ito ng mga modus na binabantayan ng kapulisan. Ayon sa tagapagsalita ng Manila Police District,
na si Police Major Philip Ines. Bago lamang ang pangalan pero ang modus ng mga kawatan lumang tugtugi na. At sa mga nakalipas sa taon, numero 1 pa rin sa kanilang listahan ang mga salisigang lalo na ngayong holiday season. Tinitignan natin, ikukumpara natin yung pagtutugma ng mga krimen nung nakaraang taon at ngayon taon, nakikita natin meron talaga tayong pagbaba. At doon sa binabantayan nating 8 focus crime ng PNP, nakita natin dito yung most prevalent natin dito, yung robbery and theft, pero nakita natin dito meron siyang significant decrease. Ibig sabihin lamang nito, hindi nagkakamali yung pamunuan ng Manila Police District sa iba't ibang mga estratehiya kontra krimen naming mga ginagawa. Dura-dura, laglag barya, alupihan, mabibilis na galaw ng mga kawatan. Lahat ng ito hindi nawawala sa radar ng mga kapulisan at aminado sila na hanggang sa ngayon, marami pa rin ang nabibiktima ng mga ganitong klase ng modus. Kung mapapansin natin, katulad na nababanggit ko dyan, iniiba lang nila yung tono pero yun pa rin naman yung kanta. Ganun yun, iniiba lang nila yung tawag pero iisa pa lang din ang gagawin nun. Mabiktima ka. Kaya gumagawa tayo ng iba't ibang pamamaraan para malaman ng mga kababayan natin yan at hindi sila mabiktima. Sabi nga, pag alam mo, hindi ka mabibiktima nito. Nakapokus yung mga pulis natin para bantayan natin yung ating mga kababayan. At itong ginagawa natin na to, pinalalakas natin yung presensya ng ating mga patrollers dyan sa mga ospital, sa mga pantalan, sa mga terminal. Lahat yan, lahat ng mga puntahan ng tao, makikita niyo yung pulis natin dyan. At hindi lang yon, pati yung mga personnel natin na may mga admin duty, nilalabas din natin para makadagdag pwersa pa. Ang mahalaga rito, sabi nga natin, maramdaman tayo ng ating mga kababayan na pag nandito ka sa lungsod ng Maynila, safe ka. Ganito rin ang datos ng Quezon City Police District. Marami pa rin kaso ng robbery, theft at maging karnaping na itatala sa kanilang mga estasyon. Bagamat mababa na ito kumpara sa record nila nung nakalipas sa taon, hindi rin nila inaalis ang posibilidad na tumaas ang bilang nito lalo na't madalas na nasa labas ang mga tao. So dito sa Quezon City, ang the usual na prevalent crime is especially ngayong holiday seasons ay ito pa ring theft. So we have the record, so we have a data ng yung mga crime incidents nitong theft. We compare the incidents of the fourth quarter of last year, that was the period covered is October 1 to December 15 of 2023 versus October 1 to December 15 of 2024. At dito sa ating data ay mas marami pa rin po ang mga crimes na incidents na nag-garner nitong crime of theft. Nakita rin nila ang pagdami ng kaso ng rape at physical injury sa kanilang mga nasasakupan. Kaya naman, mahigpit din na binabantayan ng kanilang hanay ang mga kasong ito na madalas na naire-report sa mga barangay. We have incurred 46 incidents of rape and 24 physical injury. So, as we noticed naman, mabuti naman at bumaba yung mga crime incidents this year compared to last year. Parehas na binabantayan ng MPD at QCPD sa kanilang mga tanggapan ng online modus at scam. Anila, tuso ang mga manluloko. At kasabay ng makabagong teknolohiya, hindi sila nagpapahuli para magsamantala. Due to the advent of the information technology, so itong mga criminals na rin ay they evolve in cyberspace. Kaya binabantayan din natin itong mga online, mga incidents of ng mga online scams, yung mga phishing, and all others. So yun din ang pinaka best kasi dyan is yung crime prevention. That is awareness to the public not to believe yung mga red flag na mga too good to be true online. So yun yung ating pinaka binabantayan din. Para labanan ang mga nagkalat pa rin ang modus ng panggagancho sa marami nating kababayan, ang mga pulis mas pinalakas at pinaigting ang kanilang stratehiya. Hindi lamang 24/7 na pag-rond ang kanilang ginagawa o ang strategic checkpoints. Tinatawid na rin nila ang iba't ibang social media para may parating sa lahat ang mga babala na dapat nilang malaman
para makaiwas sa anumang panluloko sa loob man o labas ng kanilang tahanan. Sabi nga natin, kailangan natin sumabay sa technology kung saan nga mapapansin natin dito sa Manila Police District. Meron tayo ditong mga short video na ginagawa. Ito yung may title ito na para hindi ka mabiktima, dapat alam mo ito. Ito yung mga nakikita natin na kailangan namin sumabay sa technology. Paano malalaman ito ng ating mga kababayan, yung iba't ibang modus operandi para hindi sila mabiktima. At isa sa mga maganda rito, yung mismong nabibiktima. Ini-interview namin yun. Tinatanong namin paano sila nabibiktima. At yun ang isinishare namin sa ating mga kababayan para maging aware sila at hindi sila mabiktima nito. Ito na kayong pinakamabilis na impormasyon para malaman ng ating mga kababayan. Kaya lahat ng tungtungan ginagawa na natin, katulad ng gumamit na tayo ng social media at iba-iba pang pamamaraan para malaman ito ng ating mga kababayan. Lalo na ngayon na lahat ng tao, meron tayong mga smartphone, gumagamit tayo ng social media. At through social media, gamitin na rin natin para maimpormahan natin sila dito sa mga iba't ibang klaseng modus operandi na ito para hindi sila mabiktima. Lagi din natin binibigang pansin yung public safety and order and of course yung security ng ating mga kababayan. So we maximize also the platform. We have our Facebook page, ang Quezon QCPD Public Information Office, na kung saan ay nagpo-post po kami dyan sa lahat ng mga health safety tips sa mga iba't ibang crimes. So yun po, we encourage everyone na you follow for you to be able to know and be informed of the different crimes and how to prevent to be a victim, to prevent it to happen to you. Mahigpit nilang paalala na may iwasan ang anumang panloloko kung may sapat tayong kamalayan at kaalaman sa mga modus na patuloy na nang bibiktima sa ating mga kababayan. Iba ang pagiging alerto, lalo na sa panahon ngayon na walang puso ang mga mapanlamang sa kapwa. Paalala natin sa ating mga kababayan, maging mapagmatsyag tayo kung meron tayong mapapansin na mga kahina-hinalang individual o base sa kanilang kilos at galaw, ipagbigay alam nyo ito sa otoridad. Ang mga pulis Maynila po ay nasa dulo lamang po ng inyong mga daliri. Palagi po namin ipinopost sa aming social media account yung mga hotline numbers ng iba't ibang station ng Maynila. Ganun din po yung aming mga social media account para wala pong dahilan na hindi nyo po kami masabihan o mahingan po ng tulong. Paalala po sa ating mga mamamayan upang maging ligtas at makaiwas na maging biktima ng krimen. Ugaliin po sana natin ang pagiging maingat, mapanuri at mapagmatsyag sa lahat ng oras. Ang inyong patuloy na suporta sa mga programa kontra kriminalidad ang nagsisilbing inspirasyon namin upang magbibigay serbisyo sa inyo. Palagi nating paalala, anumang panahon, may selebrasyon man o ordinaryong araw, ang mga kriminal andyan lamang para humanap ng tiyempo para mabitag tayo sa kanilang panloloko at modus operandi. Ugaling maging alerto, mapanuri at higit sa lahat maging matalino para matiyak na hindi kayo maisahan at masalisihan ng sinumang kawatan. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.